17-year-old grade 10 student tinorture sa loob ng CR ng bus terminal sa Cubao ng dalawang suspect na pulis at militar. Biktima, pilit na pinaamin na snatcher. Paon ng pobreng torture victim na 150 pesos pinatos. Detalye ng sumbong. Alamin sa Bitag Kilos Pronto. Mga ka-KP, kasama ho natin ngayong inaho ng biktima na si alias Brian. 17 anyos ho ito, nag-aaral ho sa Quezon City High School. At siya ho'y magsusumbong hinggil ho sa pagtotorture daw ho sa kanya ng dalawang pulis at militar. At dito sa nanay muna, sa nanay. Nanay, ano bang nangyari dito? Kasi gusto kong matatas kakausapin natin si Brian. Ano bang nangyari Kasi dito? po, nagpunta po siya, pasakay po siya sa bus, nag-abang. Ngayon, sabi na sa akin, nahawakan daw siya ng dalawang sundalo sa kapulis. So, pinaano po siya, sinakay po siya sa van. Tapos, yun nga, pag binaba siya doon sa ano. Okay, sige, Nay. Okay. Kakausapin natin. Huwag kang tumingin sa camera, Brian. Brian, anong ginawa sa'yo nung hawak ka ng dalawang pulis at ng militar? Saan ka dinala? Sa loob po ng CR. Sa loob ng CR ng bus terminal. Opo. Bakit ka dinala sa loob ng CR ng bus terminal? Ano daw ang dahilan? Naaminin ko daw po na kasama ko po yung mga nandurukot. Ikaw ba'y papasok na ng eskwelahan noon? Opo. Okay. So, nung nakita ka, dinala ka, anong ginawa sa'yo? Ikaw ba'y sinapak agad? Tinadyakan po ng isang pulis sa likod. Tinadyakan ka ng isang pulis sa likod. Pagkatapos, saan ka dinala? Sa loob na po ng CR. Sa loob ng CR. Sa loob ng CR, anong ginawa sa'yo? Ginapos ka ba? Pinagtulungan ka? Anong ginawa sa'yo? Nagtatadyakan po ako ng dalawang pulis. Alright, pero dito sa kwento mo kanina sa atin, pagsasadula, ikay nilagyan ng tembo sa mukha at pagkatapos binuhusin ng tubig habang nakaapak yung pa ng isang, ayun ba yung sundalo o pulis? Sundalo sa dibdib mo yung sundalo at pinaamin ka. Opo. Tama? Opo. Okay. So, maliban dyan, may ginawa pa sa iyo. Hindi ba, sabi mo kanina sa amin na inipit yung 29 na balisong sa pagitan ng iyong mga daliri at pinisil. Tama? Opo. Alright. So, nung wala silang mapigasay dahil ikay estudyante, anong ginawa sa'yo? Tinanover po nila ako sa Station 7 po. Sa Station 7. Pagdating sa Station 7, kanino ka turnover? Sa isang pulis? Babae? Opo, dalawa po yun. Dalawas doon, okay. So, bakit ka daw tinurnover? Ano ba ang dahilan? Bakit daw? Sabi po ng sundalo po na nandurukot daw po kami sa Q-Mart po. Okay, nandurukot kayo tapos nakitaan ka ng balisong. Opo. Pero, hindi po galing po sa akin. hindi sa kanila, okay. Yan, dahil dyan, kausapin muna natin sa linya, sino ba din okay. Okay, wala pa. Okay, ito, subukan natin tawagan muna dun sa Station 7. At kung pwede makausap yung senior police, inspector Senior ba to? inspector, yeah. Senior inspector na dapat makausap natin. Okay, sige. Okay. Turo mo sa amin, kasi sinilip kanina ng Kilos Pronto, yung opisina ng police, ito ba, kaya, ito yung nakikita nyo ngayon sa picture na yan ang nag-imbestiga sa Women's and Children. Tama? Yan ba yun? Nakikita mo na yan? Yan, yung babae yan. Okay, yan siya. At sabi dahil walang complainant sa'yo, pinadala ka lang sa barangay. Opo. Pero doon sa pagtutorture ng kanyang mga kasamahan, walang ginawa. Wala po. Alright. Ito. Itong dalawa na to, sino to? Sino din sa dalawa? Itong nakaupo na parang nakatingala, tumitingin sa kisame, ganat ng butike, yung isa. Yung nakatayo po yan. Yun nakatayo, yun ang ginawa niya. Ayun po yung unang nanakit po sa akin. Yan nakit po, sa'yo. dalawa po Itong mukha nito, nakikita ko sa mukha. Yan bang bukbuki na yung mukha nito, tapos mukhang tapos Opo, may yan amag. po na lang dalawa po. Minumura pa po ayan. nila ako. Nagmumura ka? Opo, Ano sa po pinagsasabi sila. nila? Sabi mga gago kayo, Okay, mumura sa'yo. Okay, sige. Mura po ako. Ngayon, alright. So, yung isang mga militar, wala tayo. May picture ba tayo ng militar dito? Nakasama nila sa augmentation? Wala? Okay, sige. Dahil dyan, siguro makausap natin ngayon, nasa linya natin si Colonel Rolly Balasabas, Station Commander ng Station 7. Colonel Balasabas, magandang gabi. Yes, sir. Magandang gabi po, sir. Okay, Okay, kasama po natin si Alex Santos at Senica Alhar. Sir,
ay live ho tayo sa Kilos Pronto dito sa UNTV. Sir, kami nagtataka kung bakit ito ho'y tinorture ng mga pulis ninyo, dinala sa CR ng bus company, pinagtulungan nila 4 dahil pinaghinala ang snatcher. Ang sa akin lang, sir, tinorture na nga, pagkatapos dinala sa presinto, wala namang complainant kasi, tinurn over, plinantahan pa ng sinasabing balisong ng itong mga 2 pulis ninyo dyan na inimbestigahan namin, si PO1 Larry Castillo, puro mga PO1 at saka si PO1 Gilbert Gabinete. At pagkatapos, yung inspector ho na may hawak, yung inspector na yung nag-imbestiga sa Women's and Children's Desk, si Senior Police Senior Inspector Monalyn Sinel ng WCPD para sa mga tinatawagan ayaw ho sumagot. Ang sa akin lang, sir, nagre-reklamo na ho yung biktima. Tapos pinapupunta na lang doon na lang daw ho sa barangay. Sir, ano ho ba ang tamang procedure, yung protocol, pag ang isang minor de edad na binugbog, umiiyak sa harapan mismo ng nag-iimbestiga na Women's and Children, pagkatapos pinaalis lang dahil wala daw complainant? Ano ang problema rin sa nakikita ninyo, sir? Actually, yung time kasi na yun po na pumunta yung inatid yung minor de edad na yan, suspect po ko yung kanyang status. Oh, sir, wala tayong problema dyan. Suspect ang status niya. Pero, sir, hindi niyo ba alam na tinorture ho siya, water therapy? Dinala sa CR, nilagyan ng pembo sa mukha, pinusasan, pagkatapos inapakan sa dibdib ng 2 sundalo at yung pulis ninyo, yung 2 pulis na banggit, tapos binuhusan ho ng tubig. Yan ho, yan ho pinakita niyo sa amin. Baka hindi niyo alam na kung anong pinagagawa ng mga pulis ho ninyo, PO1 pala, mga siraulo na. Opo, kung totoo po yun, Ben, na mali po yun. Alright, sir, ganito. Totoo po yan. Ako ho'y magpapatunay dyan at sasama ho ako. Gusto ko makita, Miss Colonel Rolly Balasabas, kung paano mo didisiplinahin at tatawagin itong si Castillo Gabinete, lalo-lalo yung mataas na mukhang bukbok yung mukha na inaamag na, katarantaduhan ang ginagawa. Yung mga taong gumagawa ng katarantaduhan ay tawag taranta, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun ang pulis ninyo Sir, ganito na lang, pakisabi nga sa akin, anong problema, anong protocol ang nilabag? Aside from the suspect, minor de edad ho to Opo, actually, Ben, yung time na yun kasi... Hindi, sir, sa akin, I know, hindi kayo iniipit namin. Gusto ko lang sabihin nyo sa akin na hindi nyo kinukonsente ano ang mali ng ginawa ng mga tao mo for, while in custody ng isang minor de edad. Mali po yung Alright. nila na pagpananakit po, actually, dapat mas masilan yung paghawak sa suspect ng minor de edad nga. Mali talaga yung yung ginawa ng pulis ko. Kaya nga bukas po, disarmahan ko sila at i-relieve ko sila sa pwede ho ba namin, sir, makita lang para dito sa Kilos Pronto, makikita ho ng Luzon, Visayas, Mindanao na kayo kumikilos at sa termino ho ni President Duterte, hindi pinapayagan at hindi kinukonsinting ganyang klaseng kalokohan. Yes, sir. May ho ba? Opo, bukas ang pwede ho ba na isama ho namin yung minor de edad para maituro sa lineup, sir? Pwede ho ba natin gawin? I know, civilian and character, pero para sa akin, yun lang aking hinihiling, sir. Pwede po, Ben. Pwede po. Alright, sige, sir. Okay. Sa linya ho natin si Colonel Guillermo Eleazar, District Director ng QCPD. Sir, good evening ho sa inyo, Colonel Eleazar. Good evening po. Okay, medyo mahina, sir, siguro naman narinig nyo yung, ito naman sabi ni Colonel Balasabas, nakaabot na ho, yung ginawa ho ng pang-aabuso ng 2 mga PO1 pa lang natin ng mga pulis, si Castillo at saka si Gabinete, dyan ho sa Station 7. Alam ko naman, sir, hindi nyo kukonsintihin to bilang isang District Director, pero para sa inyo, sir, anong nakikita nyo mali? Actually po, napunta po kanina si Superintendent Rolly Balasabas tungkol dyan. And then, nabanggit daw niya naman na nagkaroon ng para pong paghuli nga po doon sa... Alright, medyo mahina ang signal, Ganito na lang. Anyway, kung sakaling narinig man tayo ni Colonel Eleazar,
Kami nagpapasalamat sa inyo. Alam ko naman hindi kinukonsinti to Lex, ano? Pati, I'm sure si District Director Elazar ay gagawa rin niya ng kanyang I'm sure. aksyon. At mismo yung station commander, nangako na sa atin Yes. na i-relieve na niyo itong dalawang pulis na ito. Ako gusto ko makita, disarmahan yan, tanggalan ng armas, pagkatapos ilagay muna sa freezer kung maaari sa... At saka yung dalawang, hindi kami titigil sa kilos Sundalo pronto. pa na, Hindi no? kami titigil, yung dalawang sundalo na yan, dapat tinatapon sa basilan at ipaharap doon sa mga abusayap, si Salde Pimentel, Private First Class, at saka si Jason Caliboso. Ito'y susundan namin to, tututukan namin sa kilos pronto, kasama yung mga kilos pronto team para doon mismo sa AFP. Doon mismo sa Camp Aguinaldo. Okay. Umanda kayo! Nanay, thank Nanay you. Juliana, Brian, Bukas, tutulungan kayo tingnan ng natin kilos ang aksyon ng pronto. pulis. Alright? Okay? Kasi rin inano ko umaga kasi nagbanta po sila papatayin. Relax ka lang. Okay, sige, pagbantayin mo lang yan. O, huwag Tututukan kang po yan ng case. Tututukan namin. Sino nagbanta roon? Dalawang Ano sundalo sa kanya po. Yung dalawang sundalo. Makikita mo, ito ito maganda Lex. Oo. Pag ang abusadong sundalo, nagkapareho ng ganyan, patatawag sa kampo, at medyo dinidibdiban ko minsan, dinidisiplina. Sasama ako roon. Relax ka lang. Gusto mo sumama sa akin? Brian? Okay, kasi si Mrs. naiiyak na. Huwag kayo matakot. din siya, Huwag si matakot. Nanay. May kakampi kayo dito sa kilos Oo, pronto. talagang sigurado na. Okay, sa ganitong klaseng mga sumbong, ito yung aming hinahanap. Ang sino ho man may mga sumbong na pangapi, pambubogbog, lahat ho ng kapareho nito, ilapit nyo ho sa amin.